Ito, pakinggan na natin, tawag natin ito, patagalin pa. Unang-una, hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Yan ang lagi nilang sila sabi. Ano? Laging hayaan natin taong bayan. Nako! Kitang-kita mga ebidensya. Dinadamay nyo na naman kami dito. Kung mas nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi Grabe. pinababastos ng mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Hindi naman nga nawala. Nabawasan pero hindi nawala. Hi, Ate Grace, hello. Hindi naman nawala kahit yung nasa termino panindigong, hindi naman nawala. Ang pinagsasabi mo dyan? Babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga. ang pinapakita nito parang nung bagong administrasyon na, bumalik na ulit ang mga addicts. Naku, hindi naman ganun yung nangyari. Assuming, kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. Narinig mo, Ate Grace? 2016, yan ang kanyang pinangako sa Pilipino. Ang pinangako nga niya, 3 to 6 months. Kumusta? 6 years? Meron pa eh. Ay, naku, pangako pa more. Lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad. Sabihin mo rin niya, 3 to 6 months. Nakinabang tayo. Yung mga OFWs, may peace of mind sila na So, ang sinasabi dito ni Bongo, parang, okay lang, maraming namatay na addict. Pero sure ka ba na lahat yon ay addict na nang laban? Sure ka ba na ang iba doon nadamay lang at hindi talaga addict? Gaano ka ka-sure na puro addict yon? Style mo bulok. Lugar sa lugar, mayor bahala dyan. Hi, style naman yung basura. Akala nila malinis na nakaraan gonggong yan kung ano masabi. And then, nagrarason lang to, Ate Jocelyn. Nagrarason lang to. Tatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak. Nako. At hindi nababastos ang kanilang mga anak. Paano kung yung OFW may anak na nadamay lang? O may anak na addict? Kumusta naman yon? Anong rason yan? Porque OFW, walang anak na addict? Raulong bonggong to. Na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang illegal na droga, mas nakakatakot. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. Diyos ko, ginamit na ang taong bayan, guys. Pinagluloko na tayo. Ginamit ng taong bayan. At nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nag-umpisa ang kanyang administrasyon hanggang natapos 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance or strong position against illegal drugs. Kayo na pong humusga, mga kababayan ko. At dun sa ukol naman sa reward system, wala pong reward. Yan ang gusto namin malaman. Sagutin mo, ha? Reward system. Wala daw reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. Walang reward system. Kaso umamin na si Garma. Umamin na si Garma. Take aloud shoutout. Ay nako, umamin na si Garma. Ano pa bang kailangan gawin? In fact, 2018, si Garma, kadikit nyo yun. Noong una talaga ayaw umamin, pero umamin na rin sa wakas na konsensya na. Todo deny pa rin si Bongo. Pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Ginamit ni Digong yung mga upgrade sa mga kapulisan. Ginamit. Hirapan natin yon, pinaglaban para natin magmukhang yun, walang kasalanan. Para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Diyos ko.
Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. O tapos? Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga... Ayun na nga Ate Grace ang tanong. I think Ate Jocelyn from watching sa Hong Kong ka pala ate. Yun na nga ang tanong. Ba't kailangan kasi patayin? Ha? Kung may baril at bubunot, pwede. Kung wala namang baril, ba't kailangan barilin? Ang daming, maraming biktima ang walang mga kalaban-laban. Sabihin natin adik, pero alam ko hindi lahat yung adik eh. Alam ko hindi yun lahat adik. Ang iba doon talaga, damay lang eh. Gera o may nasasaktan. Nagbibigay ho siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action. Ito ang pinapakita ni Digong. Maraming kabutihan daw ginawa si Digong. Kaya hindi nyo daw dapat siya sisihin sa mga namatay. Ha? Yan ang logic ni Bongo. Dahil gumawa na maganda si Digong, huwag nyong titingnan yun mali. Ganon. Ganon daw. Troops, binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta siya sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa Hulo, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng President Rodrigo Duterte. At hindi naman maiwasan, panahon ng pandemya, nandyan po ako sa tabi niya, tinututukan natin paano natin malampasan yung pandemya at hindi ko naman po kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at parati ko siyang sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang... Sana lumabas yung mocking na sinasabing kanan kamay ni Bongo, no? Tapos biglang sabihin, nagsisinungaling ka, Bongo! Opisina. Sinusuportahan niya po ang kapulisan, kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Sir, anong next move nyo ngayon? Kung kakailanganin po na kailanganin mag-imbestiga rin po dito, ako naman kung ano lang yung katotohanan, the truth lang po. Dito lang tayo umikot sa katotohanan at hindi tayo magkakamali dyan. Yan ang lagi nilang sinasabi, katotohanan. Pero dito magkaiba ang point of view ni Bato tapos ni Bongo. Si Bato, ayaw na siya ang parang magiging head ng investigation sa Senado. Kasi daw parang gagamitin daw niya ang kapangyarihan niya para ma-prove daw na inosente siya. Pero ito naman si Bongo, okay lang daw na siya magpa-imbestiga. Andiyan naman daw si Bato. In short, gagamitin nila ang pagiging senador nila para ma-prove nila na tama daw sila at hindi daw sila nagsisinungaling. Magkakaroon siguro talaga ng hearing to. Magkakaroon sila ng sarili nilang investigasyon tungkol sa EJK. Tara, ulo. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng katotohanan, I'm very much willing na mag-file din po ng resolution para magkaroon po ng investigation rin po dito sa Senado para malaman natin kung ano lang yung totoo. Sa lahat ng kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na
ang Lakas naman, lakas. ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay Chief PNP para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan. Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang war on drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga Ay, shout out anak na Trace hindi kay nasasaktan? Jobelo. Alam Denny, mo, shout out. ang ayaw ko pong mangyari na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Yan na naman. Pinupush talaga nila kasi na dahil sa war on drugs si Digong, wala nang mga kriminal. Wala nang mga kriminal nangyari. Pero nung pagtagal naman, di ba? Wala naman talaga nangyari sa war on drugs na yan. For show lang talaga ang lahat. Kung baga paumpisa lang, hindi naman tinapos. Marami lang natapos na buhay. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict, ang takot maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Hindi naman pinapalakas ang loob ng mga drug addict ngayon. Hindi lang talaga pinapatay, pero nahuhuli pa rin. Hindi lang pinapatay po. Yung pong pagkakaiba ngayon sa dati. Yung dati, pinapatay nyo, eto, binibigyan ng chance sa mga rehab. Particular niyo po bang pag-iimbestigahan yung claims ni Garma, sir? Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan natin pagdinig. Sir, may staff daw kayo, si Moking. Eto, sinagot yung tungkol kay Moking. Nako, etong importante. Eto si Moking po na sinasabi, eto daw po yung staff o kanan kamay ni Bongo na may konektado sa budgeting. Nakasama daw dun sa financial... Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward system. So ang mga trabaho ng mga to, mga staff, administrative matters, presidential engagement, sagutin mo kung may Moking talagang nagtatrabaho sa'yo. Naman yung mga Pilipino na mga... Yan o. Laging mga... Nahalata nyo? Laging pangkalahatan. Laging ginagamit mga Pilipino. Bayan, mga Pilipino. OFW, pangkalahatan lagi ang sinasagot ni Bongo. Hindi niya masagot yung tanong kung meron siyang empleyado na Moking. Ordinaryong staff na nagtatrabaho, nadadamay dito sa mga baseless accusation, mga hearsay. To, pinapalabas na hearsay. Sana si Kap Nino Barsaga lumabas ng ebidensya. Oo. Yung mga pinapadalang pera. Kung kanino nakapangalan. Pag na-trace kung yung pera ay galing kay Moking, tapos tayo dyan. Di ba? Diyos ko. Totoo lang po, ulitin ko, kahit na 2018, wala na po ako sa Office of the President. Wala pong pinapairal na reward system ang Office of the President o si dating Pangulong Duterte. Salamat po. Pero sir, may staff kayo na Moking. Anong role niyo dun sa buong war? Yan. Sagutin mo yun kung may staff kang Moking. Yan ang importante. Wala po akong role, hindi ko po mandato ang hindi niya masagot yung Moking na war on operational yung operations ng war on drugs. Wala po akong kinalaman at hindi ko po mandato yan. Ang trabaho ko noon, nasa executive order, engagement ng presidente. Hindi naman po maiwasan na ako yung tinatawag parati ng presidente. Halika rito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po sa operations ng war on drugs. Wala po akong kinalaman dyan at hindi po ako involved sa war on drugs. Sagutin mo yung staff! Sir, yung Moking, papupuntahin niyo po ba sa Amerika? Hindi sinasagot yung patungkol kay Moking Evading the question! Kaduda-duda! Kita nahuli ka At staff
na nga po ba talaga yun? Noon po, staff po siya ng Office of the Yun. President. Sinabi. Kasi hindi na po ako staff ng Office of the President since 2018. So siya po yung nagtatrabaho po sa Office of the President. Pero ang importante rito, wala pong reward system. At kawawa So sinagot niya na sa Office of the President po nung time na yun si Muking. naman yung tao na napagbibintangan na merong reward system na wala naman pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulong Duterte. So hindi in-authorize sir ang EJK? Hindi in-authorize ni dating Pangulo ang EJK? Wala po siya. Maalala niyo sinabi niya? Wala naman siyang sinabi na, may sinabi ba siya na patayin mo ito? Ay! Ang dami niyang sinabi! Bongo nakakalimutan. Lahat naka-live ang mga sinasabi ni Bongo. Pagbabariling ko yan. Si Raulong Bongo to, mapapahiya ka din sa sinasabi mo. Wala pong ganong abogado po si dating Pangulong Duterte. Oh my Dati God, po siyang nakalimutan prosecutor. na niya. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Oh my Wala God, po siyang nakakalimutan inutusan. natin Sa ni pagkarinig Bongo po, wala po. Alam niya po anong legal. Oh no. Hindi ka mag-file ng kaso against mo. Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng aming legal team. Sa Quadcom, hindi ka atin. Ako naman, kung kailangan, bakit hindi? Uy, Gusto na- wow! Uy, matapang! Matapang si Bongo Wala. Natalo pa si Bato sa katapangan. Wow, gusto umattend ng Quadcom kung may invitation? Ng katotohanan. Kaya lang po, meron tayong interparliamentary courtesy. Kaya nga po, pwede kaming mag-hearing din po dito sa Senado kung kakailangan. May rason ng pagiging senador. Para hindi umarap. Gusto lang Akala ko ba naman matapang na Hanip yan. Akala ko matapang na. Mahina pala talaga. Natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Yan naman tayo. The truth, katotohanan, Pilipino, Pinas. Anytime po. Kung kakailanganin, anytime po. Dahil gusto kong malaman, gusto natin malaman, mga kababayan natin, ang katotohanan. Pero bago ko tapusin ito, gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan. Okay, yan. Ginawa po ito ni dating Pangulong Duterte. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, Pilipino po to. yan. Wala siyang sinabing ganun. Sabi niya, sugpuin ninyo ang illegal na droga. At ang nakikinabang po dito, ang mga anak natin, Yan, mga kamag-anak kandidato. natin na hindi po nasasaktan, hindi nababastos umuwi sa kanilang mga tahanan. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang durugista po ang takot. At ayaw nating mangyari na ang durugista ang maghasik ng lagim at matatakot na pong umuwi ang ating mga kamag-anak sa ating mga pamamahay. Anong tingin yung motivation you're running for 2025 elections? Di ba kayo maapektuhan sir nito mga ganitong attitude? Sabi ko nga, katotohanan lamang po at hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kung kaming bahala, hindi ka na talaga mananalo. Kung ginawa ni dating Pangulong Duterte ang kanyang trabaho noong 2016 up to 2022, kayo na po ang humusga. At kung sa tingin nyo rin po, ginawa ko ang aking trabaho at nagserbisyo po ako sa taong bayan, kayo na po ang humusga. Talo ka na. Ako naman, finish na. bisyo ko ang magserbisyo. At yan po'y pinanindigan ko. Kandidato! Ang bisyo ko ay magserbisyo. Wow! Slogan. Na magsiservisyo po ako sa ating mga Tagline. kababayan Pilipino sa abot ng aking makakaya. At hindi ko po sisirain ang inyong tiwalang binigay po sa akin. Magsiservisyo po ako sa ating mga kababayan Pilipino. Salamat po. Salamat po. Sir, di ba ilang beses na Di pa tapos? Ay.